Kumusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, narito ang maiinit na trending news stories ngayon. Good morning. Ito pong inyong lingkod, Coach Randy. Welcome kayo dito sa The Flyers TV. Narito pa rin po kayo Sunday edition ng Busina Arangkada. Busina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Busina Arangkada. Tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Busina Arangkada. Tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Busina Arangkada. Tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada. Tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na! Oh, yan. Yan, wala tayo. So, yan nga po ang ating Sunday edition ng Busina Arangkada. So, syempre, welcome na welcome kayo dito sa ating programa, especially na yung ating mga taga-subaybay dyan sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Lalong-lalo na yung ating mga kapatid, mga katribo dyan sa Mindanao, unahin na natin, dyan sa Cagayan de Oro. So, ang ating mga kapamilyan, kina Ate Fe, kumusta kayo dyan? Sa lahat, para wala nang magselos, so lahat ng mga empleyado, trabahador ng Yan International, yan sa Villanueva sa Misamis Oriental. Kumusta kayo dyan? Lahat ng mga taga-Yan International. At lahat din ng mga taga-Yan International sa Davao City branch. Dyan sa barangay sa Asa. Although, balita ko ay close na sila dyan dahil nga yung Villanueva ay fully operational na. Bali, talagang sarili na ng kumpanya yung lupa, hindi na nangupahan. Yung warehouse doon, napakalaki ng warehouses. At ang dami talagang trabaho na idinala doon sa Villanueva. Kaya swerte dyan si na mayor dahil nagkaroon ng maraming trabaho ang kanyang mga constituent dahil dyan sa Yan International. And then dumako tayo sa Cebu City. Dyan po sa Sibulong Way International. So isang branch or warehouse din yan ng ating dating trabaho dyan. Sa Yan. Kapatid siya ng Yan International. So sa Cebu, siya po ay ang Sibulong Way, Food Products or Corporation na matatagpuan sa loob ng hindi ko alam kung din pa rin sila ngayon sa dati, sa Basak sa Nicolas. Diyan sa warehouse ngayon. Basta dyan sa barangay Basak sa Nicolas, dyan sa may Mambaling, Cebu City. And then of course, binabati din natin yung mga trabahante, mga kapwa natin, empleyado trabahante dyan sa IFP Manufacturing Corporation na matatagpuan dyan sa barangay Diparo 1, Caloocan City. So, dyan sa IFP or Intercore Food Products. So, napakalaki na ng kanilang warehouses siya ng pabrika at ang dami ng trabahante. So may mga branches din sila dyan. Nandiyan lang sa paligid, dyan sa may Valenzuela, meron. So dyan sa Barangay Bagbagin, Valenzuela sa IPC compound. So kumusta kayo dyan lahat? Yan. So binabati natin ang ating mga kasamahan dyan, especially yung ating boss, siyempre si
si Boss Milito Chua, ayan. At syempre si Madam, kay Chansing din. Kumusta kayo lahat? Lahat ng empleyado ng Yan International, si Bulongway Corporation at saka ng IFP Manufacturing Corporation. So may branch din sila sa China. Meron silang branch din sa China. So ayan, kung familiar kayo diyan sa mga kumpanya na nabanggit ko, sila po yung gumagawa ng mga chichirya na hindi yung hindi yung ginamit sa OBP. Sila yung manufacturer ng mga chichiryang paborito ninyo na mamiso. Yung karaoke corn, karaoke green peas, karaoke mini corn, yung lumpia Shanghai, yung chocolate nila, yung fan choco, happy dreams, Philbis, yung mga ganyan. Basta yung number 1 na tatak nila is yung karaoke, saka yung lumpia Shanghai, yung lumpia roll, diba? Ang sarap nun. Hanggang ngayon, patok na patok pa rin yan. At saka yan ang kanilang tangang number 1 products, yung karaoke and then yung lumpia Shanghai. So, kumusta kayo dyan lahat? Mga trabahante ng IFP Manufacturing Corporation. Dyan tayo nag-umpisa. So, naging trabahante tayo dyan mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas, syempre, bago tayo lumipat sa bangko. Sa mga bangko naman, ang ating napuntahan, syempre, of course, walang iba kundi ang card MRI banks, na kinabibilangan ng card SME Bank. So, kumusta yung mga taga-card SME Bank, mga taga-card bank, mga taga-card MRI Rizal Bank, at syempre, mga taga-card Inc. And of course, ang insurance company ng card MRI, ang MBA, ang Kamya at saka ang Pioneer Micro Insurance. So yan, kumusta kayong lahat dyan? Ayan. Again, ito po inyong Coach Randy. Kumusta magsama-sama ulit tayo ng 30 minutes? Wala mo nang balitaan, kumustahan tayo. Pwede kayo mag-chat dyan sa baba nitong ating live. Kumustahan naman tayo. Medyo mainit ang panahon ngayong araw ng linggo, kaya masarap magpatuyo ng ating mga labahin. Yan nga ang bili natin, yung puti, paputiin, ha? Huwag paitimin. Yung itim naman, paitimin palalo, huwag yung paputiin. Baliktad ang nangyayari, yung mga puti, naging dikolor, at saka yung dikolor, pumuti. So, nasubukan natin yan. Tayo, hindi pa marunong maglaba talaga ng maayos. Maliit pa tayo sa probinsya. Usok-usok pa yung kula-kula, yung kinukula, yung binibilad sa araw, matapos mong kusutin sa sabon, at ibabadsak mo rin, ikukula mo pa siya, ibibilad mo sa araw, sa mga damuhan dyan. Hindi pa siya nababanlawan, tapos pag after how many hours, kukunin mo yan, tapos kukusutin mo ulit sa sabon na may chlorine, saka mo siya babanlawan. At ang pagbanlaw doon sa probinsya, pinapalo pa yan ng kahoy, gumagawa kayo ng pamalo talaga, as in may bato na malapad, tapos papaluin mo siya. Tapos pipigain, kukusutin sa malinaw na tubig na umaagos niyan sa ilog o sa sapa. So ganyan yung paglalaban namin, sa gripo, sa poso. Ayan. So ganyan po yung buhay probinsya, at lahat yan inaranasan natin. Pero the best talaga. Ayan. So ang dami namang naranasan ni Coach Randy. Talaga, mas magandang karanasan na naranasan ko ay ito. Yan. Ito yung napakagandang karanasan kasi pagdating sa barley grass, Salveo talaga yung number 1. Talagang hindi ko pwede ipagpalit. Sa lahat ng barley grass, ang dami kong kilalang barley grass sa Facebook, sa YouTube. Pero yung SBG ng Salveo Well Corporation, siya talaga ang the best. Purong-puro, wala po itong halo. Purong barley grass. At ito po ay very young. Batang-bata na hinarvest. At hindi po ito paulit-ulit na pinapatubo. Kapag hinarvest na ito doon sa plantation, talagang wala na, binubunot na siya hanggang ugat, tapos tataniman naman ulit ng bago. Yung iba kasing barley, pagkatapos ikat, ang gagawin nila, papatubuin, tapos saka naman nila puputulin. Saving lives. Salveo Barley Grass. Kaya hinahamon ko yung lahat dyan, mas maganda kung magpa-member tayo kasi mahal talaga siya dahil nga puro. Huwag kayong bibili dyan sa online dahil pwede ding Salveo din nga talaga yan na original, pero possible po yan na matagal ng stock, or nainitan, may epekto yun sa efficacy niya, or mas malala,
Naku, ang daming peke na naglipa na dyan sa online. Kaya kung kayo bibili ng original na Salveo Barley Grass, may link po kami dito sa ating live. Ano po dyan sa caption. Hanapin nyo dyan ang Salveo shop link. Direct po yan doon sa opisina ng Salveo Well. Ano ko, sa pinakamalapit namin na branch. Hindi po yan sa store ko, sa bahay ko nakalink. Nakalink po yan doon sa opisina mismo ng Salveo Well. Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Ayan, so kaya hinahamon ko kayo na doon tayo sa original. At para maging original nga, mas maganda kung magpapamember ka dito sa Salveo Barley Grass. Paano magpamember? Diyan po sa caption nitong video, pumunta kayo sa shop link natin. I-click nyo yung link, tapos pag pumasok na kayo doon sa website na yon, i-click nyo yung sign up. Ano po? Pagkatapos yung i-click ang sign up, mag-register kayo dyan, and then ang una nyong orderin, membership package. Pwede kayong mamili. Pwedeng silver package, pwedeng gold package, pwedeng platinum, pwedeng titanium, or pwedeng diamond. Ano po? Lifetime discount na yan. At pwede mo pang gawing pang negosyo. Panoorin mo lang yung video dyan sa loob ng link. Ano meron? This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Yes. At saka, ano po, kung kayo po hindi nyo naman talaga alam ang gagawin, wag na kayong mahiya dito kay Coach Friends. Pwede nyo naman ako i-message. Diyan sa caption nitong video, may link din dyan ang messenger ko. May telepono, pwede yung tawagan, o kaya may email, pwede yung i-email, o kaya mas mabilis yung messenger, yung chat-chat na lang sa Facebook. May link ako dyan sa caption nitong video. I-chat nyo ako, mag-a-answer tayo kaagad sapagkat hindi naka-hide yung ating account sa Facebook at saka sa messenger. Tutulungan ko kayo paano maging member para lifetime na yung discount ninyo. Kung gusto nyo magnegosyo, tuturuan ko pa kayo kung paano magnegosyo. Nakikita kayo ng walang kahirap-hirap. Ano po? Kung kayo may mga sakit, gaya ng diabetes, kidney, ulcer, ano pa, stroke, diabetes, nabanggit na natin, cancer, ano po, leukemia, o kaya mga simpleng sakit ng ulo, sakit ng katawan. O kaya wala kang sakit pero ayaw mong magkasakit. Huwag mo lang hintayin na magkasakit pa. Ngayong wala kang sakit, i-maintain mo na yan sa pamamagitan ng pag-iinom ng Salveo Barley Grass. At sabihin ko sa iyo, the best talaga ang Salveo. Ayan, maraming pwedeng bilhin sa Salveo. Merong kape ni Salveo, ayan. Ito nga. Yan, pampapayat na kape ni Salveo. Yan, pampapayat ha, pampasexy ha. Ito naman yung kape na strong coffee. Pero itong mga kape na ito, very safe siya. Pag sinabing safe, hindi po siya nagpapapalipid ng iyong puso. Very healthy siya. Kaya order na kayo nito. Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Ayan. Message nyo lang ako kung mag-order kayo, magpapamember kayo kasi the best talaga yung Salveo Barley Grass. May kape na siya, may pampapayat, pampaseksy, at pampaganda ng ating kalusugan, yung barley grass. Kaya nito, ayan. Ano po? Meron tayong nakabox dyan, yung Salveo on the go, ganyan. Ano po? So, subok na talaga at maraming patunay na effective siya. So, dito sa ating channel, sa The Flyers TV, meron tayong playlist na kung tawagin ay Kwentong Salveo. Hanapin nyo yung playlist na Kwentong Salveo sa loob nitong ating channel. Mapapanood nyo lahat ng video. Ano po, yung nagpatotoo kung paano sila natulungan ng Salveo Barley Grass. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Yan, pag uminom ka ng Salveo Barley Grass, titimplahin mo siya sa tumbler, dapat mayroon siyang ice cube or tube ice. Bahala kayo kung saan na nauna doon. Tube ice ba o ice cube. Ilagay niyo sa tumbler. Kasi mas masarap siyang inumin na malamig na malamig. Ang lasa niya napakasarap. Pag nasanay kayo, hanap-hanapin niyo. Pwede po siya sa lahat ng edad mula 6 months old. Bagong panganak. Basta 6 months old ang basehan natin kasi yung unang buwan hanggang 5 months old, dapat yan ilang baby pa yan sa suso ng mama.
Pero pag 6 months old na, pwede na siya sa outside milk. At ang Salveo barley grass, mas masustansya pa siya sa mga gatas na nasa market. Di ba? At ang lasa nito, kapag pinatikman mo sa mga bata, ilagay mo sa chupon, ihalo mo konti sa gatas, hahanapin niya ng anak niyo yung Salveo barley grass. Sinasabi ko sa inyo, kapag natikman nila yan, hanapin nila yan. Panoorin yung mga video natin. Okay, so, ayan. Kumusta ang lahat? Again, kayo po ay patuloy na nanonood dito sa The Flyers TV. Ito po ang Busina Arangkada tuwing alas 9 ng umaga dito sa The Flyers TV. Tuwing Lunes po hanggang Biyernes, ano po ang mga topic natin ay mapapulod po ninyo dito, mapapakinggan nyo. Mga nagbabagang balita ang una nating episodes. Ano po? And then ang kalahati niyan is discussion natin. So pwede kayong sumali sa mga discussion, pwede kayong mag-message dyan sa ibaba. Bago ko makalimutan nga pala, kumusta yung ating mga taga-subaybay na taga Hong Kong, taga Taiwan, taga Malaysia, saka yung taga ibang bansa, mga OFW. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan dyan at unahin ang kaligtasan bago makialam sa issue ng mga politiko, mga politician. Unahin muna natin yung issue ng ating pamilya. Kasi sinasabi ko sa inyo, ang pamilya ang the best na dapat nating pagtuunan. Huwag yung mga politiko kasi pinagluloko lang tayo ng mga politiko. Pero decision naman natin yan. So, yun po yung ating gagawin. So, ang next na pag-uusapan natin, is yung dito sa Cavite nga. So, makikita ninyo yung thumbnail ng ating live video ngayon. So, makikita ninyo yung tatlo na tao na naka-headlines natin. Yan po ay si Mayor Jenny Barsaga, si Vice Mayor Third Barsaga, at saka si Congressman Kiko Barsaga. Sila po ay mag-iina na lahat po ay nanalo po sa eleksyon nitong nakaraang eleksyon ng 2025 midterm election. So, pwede nyo pong mapanood ang kanilang video mamaya. I-upload natin sa replay nitong Busina Arangkada. Pero ngayon, pag-uusapan muna natin, kasi napakagandang pag-usapan. Although, against tayo dun sa ideya ng pagkakaroon ng dinastiya, kaya lang wala pa namang batas, pero kung may batas na, kahit gusto pa natin sila, kailan ipatupad natin ang batas. So, yun pag-uusapan natin. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Kung pusa lang naman ang pag-uusapan, mayroon daw isang Congress Meow na sumisikat sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Iba ang tirada niya sa kampanya. Minsan may pusa, minsan naman parang nasa Jurassic Park. Ayan, so yan po yung patikim natin. Itong ating video clip po ay courtesy of News 5 or TV5. Kinuha natin sa kanila. So, thank you so much sa TV5. Mapapanood nyo ang buong video na yan sa online platform na pag-ari ng TV5. So, naka-highlight doon yung si Congressman Kiko Miao Barsaga. So, napakaganda kasi sa una mong tingin, at saka kung ikaw ay taga Dasmariñas, taga Cavite, or kahit hindi man, at kapag nakita mo kung paano mag-perform, paano magsalita, kung ano ang background, mabasa mo o maitanong mo sa kapwa mo putante or kilala si Kiko Barsaga, talagang number 1 na magiging topic or comment nila, isa si Kiko Barsaga, parang isang special child. Special child siya na ayun, walang magawa kasi nga, ang family nasa politika kaya kahit special child siya, talagang sinasabak ang politika. Naging city councilor din siya. Pero mas nakilala ko siya nung na-interview na nga siya saka dun sa mga kampanya, sa mga stage performance niya. Kasi kahit isip bata siya kung tingnan. Kasi nakikipaglaro talaga siya sa mga bata, especially nung baguhan pa lang siya sa politika. Ngayon medyo matured na siya, kabisado niya ng politika. Iba siya mag-isip, matalinong bata. Matalinong bata Mula ito. na pumasok sa politika, naging bukas na libro sa publiko ang kanyang mga kakaibang kilos. Isipin mo ha. Magaling siya magkarate. Ng ilang netizens sa social media. Normal ba siya? Yung kilos kasi kakaiba. Special child Kita mo? yata to. Sir, that's very unusual, sir.
Ano gagawin ng isang batang isip sa Kongreso? Sa gitna ng mga weird at pakwelang galaw, may dahilan sa likod ng Pero kanyang pakinggan natin pakulo. siya kung paano siya Siya ang mag-reasoning Gen Z out. congressman ng DASMA at self-proclaimed Big Bosekat. My name is Kiko Barzaga, 26 years old, and I'm the newly elected congressman of the 4th District of Cavite. Lumaki Diba? sa Magaling isang siya political magsalita. family, si Francisco Ang galing niya, ang Austria galing niya. Barzaga o mas kilala bilang Kiko Barzaga. Ang kanyang ama at ina ay kapwa naging mayor ng Dasmariñas City, habang ang kanyang kapatid na si Third ay kasalukuyang vice mayor ng kanilang lungsod. Ang Tama tanong yan. ng karamihan, bakit nga ba pusa ang napili niyang campaign style? Bakit I nga love ba? cats, dogs, stray animals, nature. It's a very interesting topic. Kasi ako lagi akong nag-joke about sa pusa kasi madami akong mga pusa sa bahay. So inisip ko, what if ganun na lang din yung gawin ko sa kampanyahan? Mga pusa. Para mas enjoyable siya. Meow, 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 meow. Bukod sa pagiging cat lover, gusto rin daw ipakita ni Kiko na kung ano siya sa harap ng camera ay ganun rin siya Ito sa yung tunay gusto ko na buhay. parte. Ito yung Well, what pahayag people niya. see on the stage and what people see online, that's already who I am. Kasi hindi naman ako na kung ano ako sa entablado, iba ako sa personal. Ganun talaga ako. Like yung mga nag-boxing, yung mga nag-joke. Ganun talaga ako in person. Kaya kung ano yung magiging natural na assumptions nila based on what my stage persona is, that's also who I am in private life. Bilib ako Bagamat dito. may mga natuwa sa paraan niya ng pangangampanya, marami rin ang bumatikos at kumwestiyon sa kanyang pagkatao. Pero para kay Kiko, bahagi ito ng political evolution. Aniya, ito'y magiging edge niya kontra sa kanyang mga magiging kalaban sa susunod na eleksyon. Totoo yun. So if it's weird, if it's something that they haven't seen before, then that's also normal since politics is gradually evolving, it's gradually changing, and different campaign styles May isa are kong sinabi niya na napakaganda being regarding used sa and party list, being yung kanyang made every plataforma. election cycle. Abangan It's niyo, a abangan process niyo, of pakinggan natin. evolution of politics branching out into different strategies to see what new methods might work, especially with the advancements of technology, Di ba ang social galing niya media, mag-reasoning? and now artificial intelligence. And I think that being more eccentric and being more open to those new strategies will give me an edge over other politicians in the future. Totoo yun. Mukha mang nagbibiro sa entablado. Aniya, seryoso naman siya sa pagpapatupad ng kanyang mga plano sa ilalim ng Totoo, kanyang pakinggan natin. Tingnan panunungkulan. niya. The most reachable goal right now is creating the Stray Animal Population Control Act, which is something I plan on doing within this year, maybe next year. Ang plano ko kasi is for local governments to have the responsibility and to be mandated to control populations of stray animals so that Yes, that's right. less animals would be on the streets. So we can decrease the population of stray animals on the streets. Kasi yun talaga yung nagiging problema lalo sa mga rescuers na masyadong madami na yung mga pusa at yung mga aso na pag-aalaga-ala lang. Maganda ang And it's also kanyang causing reasoning, ang problems in kanyang idea. sanitation, in public health. And it's a very simple solution. Kailangan lang natin dagdagan yung mga kapon initiatives ng mga local governments. Di Well, ba? secondly, and this will take much Nga longer, ka, no? I plan on reforming the party list system. So it will provide proper sectoral representation. Ito yun. Ang plano ko kasi ay they will fight within their respective sectors instead. Tama. Ang pwede natin gawin ay, for example, may health sector or may senior citizen sector. Tapos, sa mismong sector na yun, dun maglalaban yung mga party list. So may isa kang pwedeng iboto for senior citizens, for health, for environment. And then, COMELEC will decide on the qualifications necessary to be a representative of that party list. Nang tanungin siya kung may balak ba siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Ito. For president, that will be very Laban expensive. So baka magmeow-meow na lang ako doon. Joke time na lang. Kasi isipin mo, gagastos ako ng mga billion para maging presidente, di wala man akong ganung pera eh. So ang gagawin ko, magmeow-meow lang. I'll just have fun with it. Sa kabila ng mga batikos, tagumpay na nakuha ni Kiko ang pwesto sa katatapos lang na halalan. Sa mga bashers, see you next time. See you next elections. Talo muna kayo ngayon, pero hopefully, siguro, pag may mas malakas na kandidato na kayo sa 2028, malay mo, baka may mapapala yung pagbabash nyo. Pero ngayon, mukhang panalo muna si Meow Meow. Sa pagkapanalo ni Kiko, muling umingay ang tanong ng masa, kailangan ba talaga natin ng isang payaso sa politika? O baka naman mas nakakatakot Depende. ang katotohanang matagal na silang nariyan.
Yan. So, yan yung katanungan. Nakakatakot daw na baka naman ay ang mga payaso ay matagal lang narito sa ating political system. And totoo naman talaga, ang daming payaso sa Senado, di ba? Pangalanan natin dyan sa senador, no? Dyan si Robin Padilla, di ba? Payaso. Parang ibang yung magsupply ng bigote, patawa. Yung iyak ng iyak dyan, si Bato de la Rosa, ano po, di ba mga payaso sila? Yung isa dyan na magaling naman sana, pero very self-oriented or self-centered ang pagsiservisyo, si Senator Bongo. Nakatutok siya sa kanyang best friend na si PRRD, ano po, hindi siya nakapokus sa taong bayan. Mga payaso yan. Sino pa? Marami pang iba dyan. Sina Cayetano, mga mature na isang isip. Kaya lang, parang part na siya ng evolution ng politika sa ating bansa. Dahil nga tayo ay papunta na doon sa mga edad or sa age ng ating technology na lahat talaga ay nagbabago and naapektuhan. And pagdating naman dito sa sa pinag-uusapan natin kay Congressman-elect Kiko Barsaga, so dati ayaw ko sa kanya noon na siya nagkakandidato na city council. Hindi ko siya binoboto. Pero ngayon, first time ko siya na binoto na maging congressman dahil nga nakita ko yung kanyang pagka-inosente sa mga bagay-bagay like corruption. Parang hindi ko makikitaan sa kanya ang corruption, although possible yon kahit kanino naman. Kaya lang, ang sincerity kasi ng kanyang pagkatao doon sa kanyang mga pinagsasabi at saka yung babaw ng kanyang kaligayahan sa buhay, yung ating pinagbasehan. Kasi kung iboboto mo yung mga sincero talaga, matitino talaga, ang dami nila sa Kongreso, ang dami nila sa Senado, pero wala namang ginagawa. Nagiging payaso na nga sila dyan. Sila pa yung naturingan na payaso dyan. Sila pa yung walang ginagawa, nagpapagamit lang. At sila yung mga tinatanggaling trap. Kaya panahon na siguro pagbigyan naman natin ang iilan sa mga payasong baguhan gaya niya. Kiko Barsaga. At sa tingin ko magpe-perform ito ng maganda sa Kongreso. So, subaybayan natin yan. So, to Congressman Kiko Barsaga, saludo kami sa inyo dito sa The Flyers TV. Sana ay next time makausap at ma-interview namin kayo dito sa The Flyers TV. So, ayan. So, sana kay Congressman-elect Kiko Barsaga ay maging matagumpay kasi yung plano, especially dun sa party list system. At saka yung plano mo gawa ng batas para sa mga stray animals, at saka yung pagandahin pa, yung sistema ng paghahalal ng party list kasi napakadumi ng party list system ng Pilipinas. Ginagawa itong pugad ng mga dynasty. Okay lang sa kung yung dynasty niya is matitino. Marang ibang ginagawa, ibang murakot at gamitin ang kanilang pwersa or bilang para i-railroad ang mga maling bagay. So, ayan. So, patihim lang natin yan ngayon dito sa The Flyers TV Busina Arangkada. Magkita-kita tayo muli bukas ng... Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.